Dominant Protector. Credit to the author. 6,911-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kawili-wili. Tumango ang elder na nakaputi ang damit at pinuri, magandang ideya iyan. Mababawi rin natin ang mga taong ipinadala natin. Hanggat magtatagumpay tayo, mapapabilis natin ang pag-unlad. Kung gayon, elder, sumasang-ayon ka ba sa mungkahi ng nasasakupan na ito? Nagulat na napaangat ang ulo ni Terence. Siyempre, hindi niya ginagawa ito para tulungan ang hidden death sect na harapin ang mga estudyante. Tinitipon niya ang lahat, kasama na sina Yuntian at Tobian. Napigilan man sila ng kanilang lakas o hindi, kailangan pa rin muna silang tipunin ni Terence. Siyempre, gusto rin malaman ni Terence kung ano ang ginagawa ng hidden death sect. Bakit hindi? Magandang ideya iyan. Dahil ganoon nga, ikaw ang mananagot sa bagay na ito. Walang pakialam ang elder na nakaputi ang damit sa nararamdaman ng lalaking nakaberde at itinalaga si Terence bilang taong namamahala, makinig kayo sa kanyang mga utos at gawin ninyo ng maayos ang trabaho. Hindi ko kayo pakikitunguhan ng masama. Natulala ang pinuno noon pa man ay siya na ang pinuno, at si Terence naman ay pumalit na lang sa kanya at nagbitaw ng ilang kalokohan. Hindi talaga ito matiis. Nakakalungkot na kinailangan niyang tiisin iyon kahit hindi niya kaya. Kung hindi, hindi na nakakatawa ang galit ng matanda. Opo, nakatatanda, gagawin ng nasasakupang ito ang inyong iniuutos. Pinisil ng pinuno ang kanyang ilong at pinilit ang sarili na ikulong ang kanyang mga kamay kay Terence. Walang dapat sayangin na oras, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Pinigilan ng nangungunang lalaking nakaberde ang kanyang galit at nagtanong gamit ang nakakuyom na mga kamao. Humayo ka at magpadala ng hudyat. Akitin sila. Kung may isa na dumating, kulihin ang isa. Kung may dalawa na dumating, kulihin ang isang pares. Dahil doon, kumarap si Terence kay nakatatandang Baldomar, nakatatanda, ano sa palagay mo? Tumango ang matanda, nasiyahan sa kahilingan ni Terence. Tutal, siya naman ang namamahala rito, at ang tanong ni Terence ay isang uri ng paggalang. Sige at gawin mo na. Ipapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito, para magawa mo ito ng madali at walang anumang pag-aalinlangan. Sandali siyang tumigil. Sapat na ba silang tatlo? Kung hindi, hihingi ako ng tulong sa mga taong lumabas pagbalik nila. Maraming salamat, nakatatanda. Siyempre, mas mabuti kung mas maraming tauhan. Ikinuyom ni Terence ang kanyang kamao at humarap sa pinuno, maaari ka nang umalis. Paano ko makakapunta? Hindi ko pa nagagawa ang ganyang bagay dati, pakisabi naman sa akin kung paano ko gagawin. Walang pakialam na tanong ng nangungunang lalaking nakaberde, halatang hindi kumbinsido ang loob niya. Lumingon ang matanda na nakaputi upang tingnan ang pag-usad ng altar, na parang hindi niya narinig ang mga salita ng nangungunang lalaking nakasuot ng asul. Malinaw na wala siyang pakialam sa bagay na ito. Ibinigay niya ang utos kay Terence kung hindi mapangasiwaan ng maayos ni Terence ang kanyang mga tauhan, ituturing siyang walang kwentang tao at agad na aalisin. Dahil hindi mo alam kung paano gawin ang mga mamahaling bagay, gawin mo ang mga mababa at mahirap na bagay. Mag-ambush ka sa daan paakyat ng bundok at makipagtulungan sa mga nakatagong bantay para mahuli ang mga taong paparating. Simple lang naman siguro to, di ba? Nagkibit balikat si Terence, may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Kasalanan ko to ngayon lang. May inayos akong gawain na lampas sa iyong kakayahan. Mabuti na lang at nabanggit mo ito sa tamang oras. Kung hindi, pagkatapos ng pagkakamali, hindi ko matatakasan ang kapalaran ng hindi pagkakakilala ng husto sa mga tao. Galit na galit ang pinuno ng mga lalaking nakaberde. Ginalaw niya ang kanyang braso na parang gusto niyang atakihin si Terence, ngunit natatakot siya sa matandang nakaputing damit. Magaling. Magaling akong manghuli ng tao, kaya pupunta ako at kukunin ko ang mga utos mo. Huminga ng malalim ang pinuno ng ilang beses at malamig na sumulyap kay Terence. Yumuko siya sa nakatatandang nakaputi, nakatatanda, ang nasasakupang ito ay bababa ng bundok at maghihintay. Tingnan natin kung gaano karaming tao ang papasok sa patibong. Hindi napigilan ni Terence ang matawa sa sarili sa maasim na tono nito. Humarap siya sa berdeng damit bilang 3 at 4, kayong dalawa, tumulong na kayo.
Ako mismo ang mag-aayos ng layout sa tuktok ng bundok. Walang anumang pagtutol ang berdeng kamisete bilang 3 at 4 na lalaki na maging pinuno si Terence. Mabilis silang sumang-ayon at umalis kasama ang pinuno. Pagkatapos magpaalam sa matanda, mabilis na nilisan ni Terence ang kuweba at tumakbo sa lagusan, inilabas ang kanyang espiritu. Hindi kayang matukoy ng kanyang espiritu ang mga nabubuhay na bagay, ngunit hindi nito naapektuhan ang lupain. Madaling iginuhit ni Terence ang plano ng sahig ng kuweba. Ang dating kuweba ng karst ay halos nasa gitna ng tuktok ng bundok na ito, ngunit ang pasukan ay hindi kalayuan sa tuktok ng bundok. Ang buong tuktok ng bundok ay may mga daanan na parang isang labirinto. Mahirap para sa isang baguhan na mahanap ang kuweba kung wala ang malakas na pandaman ni Terence. Ang tanong ay, paano nalaman ng mga tao mula sa sekta ng Hidden Death ang tungkol sa bundok na ito at ang pagkakaroon ng ganoong lugar? At paano sila agad na natipon dito pagkatapos makapasok sa lihim na kaharian? Naisip ni Terence habang naglalakad pabalik sa pasukan ng kuweba. Hindi man lang tiningnan ng mga gwardya sa pasukan ng taong lumabas mula sa loob, hinayaan lang siyang dumaan. Pagkalabas ng kuweba, mabilis na narating ni Terence ang tuktok ng bundok. Walang mga gwardya rito. Maganda naman ang lugar, pero ano ang dapat nating gawin? Nakatayo si Terence sa tuktok, hawak ang kanyang baba habang nag-iisip. Madali lang mag-set up ng isang forma sayon, pero alam ba ng orihinal na asul na damit bilang 2 kung paano ito gawin? Maghanap muna tayo ng anumang kapaki-pakinabang na loot. Kaya naman, nagsimulang maghanap si Terence ng mga gamit sa espasyo ng Jade. Marami siyang nakuhang gamit, at karamihan sa mga ito ay itinapon lang ng hindi man lang tinitingnan. Ngayong maingat niya itong nasuri, marami siyang nakitang mga kawili-wiling kagamitan. Bagamat kadalasan ay hindi gaanong kapaki-pakinabang ang mga ito, maaari itong magkaroon ng magandang epekto kapag ginamit sa isang partikular na oras o lugar. Ito na. Maya-maya, kumuha si Terence ng isang formation disc, nasiyahan. Hindi ito isang dekalidad na bagay, at wala siyang pakialam dito noon, pero bagay na bagay ito para sa pangalawang miyembro ng Blue Shirt. Ang tanging gamit ng formation disc na ito ay para maglabas ng malakas na liwanag. Maaari itong gamitin bilang pinagmumulan ng liwanag, pati na rin bilang senyales. Binago ito ng kaunti ni Terence, pinataas ang epekto ng formation disc ng ilang antas. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang spirit jade para paganahin ito, at agad na nagliwanag ang tuktok. Sa gabay ng liwanag ng formation plate, lahat ng tao sa loob ng daan-daang milya ay magmamadaling lumapit para alamin kung ano ang nangyayari. Nagdagdag din si Terence ng ilang hindi nakikitang alon ng enerhiya sa formation plate. Kahit hindi makita ng mga tao ang liwanag, mararamdaman pa rin nila ang bahagyang alon ng enerhiya. Hindi agad umalis si Terence pagkatapos ihanda ang forma sayon. Nagpatuloy siya sa tool ng nakakatakot na nilalang. Sa pagkakataong ito ay isang tunay na high-level formation technique. Bukod pa rito, ito ay isang high-level formation technique na pinagpatong-patong. Sa huli, ito ay ganap na nakatago. Tanging isang level 9 formation master lamang ang makakakita nito. Makapangyarihan ang sekta ng Hidden Death, at kailangang maging handa si Terence. Hindi siya takot sa isang amo, ngunit ang iba ay walang kakayahang gawin iyon. Nang makitang matagal na siyang nanatili sa tuktok ng bundok, dahan-daang bumalik si Terence sa kuweba at sinundan ang landas na naalala niya. Natigilan si Terence nang pumasok siya. Isang pamilyar na mukha ang nakita niya, si Chang na nag-iintay. Bukod kay Chang na nakatambay, naroon din ang isang mukhang matandang lalaki na may manipis na balbas sa baba. May kayabangan siyang ekspresyon sa mukha. 6,912. Sa tabi nila ay nakatayo ang numero 3 at 4 na nakaberde. Halata na sila ang nahuli ni na numero 3 at numero 4. Matanda na akong lalaki. Narinig mo na ba ang tungkol sa akin? Hinaplos ng matandang lalaki na may puwitan sa tabi ni Leonard Chang ang kanyang manipis na balbas at mayabang na hinarap ang matandang nakasuot ng puting damit at maskara. Isa pa, ikaw ba ang pinuno ng lugar na ito? Yung tipong marunong magdesisyon. Kaya pala si matandang Dark North. Ang dami mong nawawalang taon, paano ka biglang sumulpat ulit? Akala ko patay ka na. Tumawa ng mapakla ang matanda na may puting buhok at magalang na tumango, bagamat lubos kitang nirerespeto, isa ka na ngayong bihag ng sekta ng nakatagong kamatayan. Hindi mo ako dapat pagsalitaan ng ganito, di ba?
Nanliit ang mga mata ng matandang si Bing-ing, at naging pangit ang kanyang mukha. Sino ang maglalakas loob na hindi siya galangin kapag binanggit niya ang kanyang pangalan ilang dekada na ang nakalilipas? Pero tila hindi ito gumana ngayon. Matanda na akong lalaki. Kahit na mahulog ako sa kamay ng Hidden Death Sect ngayon, may karapatan pa rin akong makipag-usap sa iyo bilang kapantay mo, tama ba? Pinigilan ng matandang si Bing-ing ang galit sa kanyang puso at malamig na sumanghal. Ito ang pinakasimpleng respeto mo para sa isang alchemy grandmaster. Natawa si Terence sa sarili niya, parang karne na sa chopping block ang matandang lalaki, tapos gusto pa rin niya ng respeto. Sige, kahit bigyan kita ng respeto, hindi ko maiiwasang tadteren at gawing ulam. Pumasok ba ang tubig sa utak niya? Nanghihinayang ang matandang lalaki, Grandmaster Alchemist, ano na naman? Dahil nandito ka para manggulo sa Hidden Death Sect, dapat handa kang mamatay. Tumawa ng mahina ang elder na nakaputi ang damit at umiling. Hindi siya interesado sa mga tinatawag na Grandmaster ng alchemy na ito. Ako ang kutsilyo at ikaw ang isda. Kalayaan kong gawin ang anumang gusto ko sa iyo. Gusto mo pa rin akong makausap. Hindi kailanman nagsalita ang mga mamamatay tao tungkol sa mga dahilan. Naniniwala lang sila sa kutsilyong hawak nila. Pumatay, o mamatay. Kahit na ang aking kakayahan sa alchemy ay walang kapantay sa mundo, isa pa rin ako sa mga pinakamahusay sa mundo. Hindi ba't kailangan ng Hidden Death Sect ninyo ng mga high-grade elixir? Sinubukan ng matandang si Bing-ing na pakalme ang sarili at magpakita ng pagmamalaki. Sa tulong ko, ang kabuoang lakas ng Hidden Death Sect ay tataas ng husto. Hindi ba ito karapat-dapat sa iyong paggalang? Kumunat ang kilay ni Terence, baka gusto ng matandang lalaki na sumali sa sekta ng Hidden Death. Nakakahiya naman. Kung sumuko na siya, hayaan na natin. Nagpanggap pa nga siyang mahusay, pero ang totoo, itinuturing niya ang sarili bilang mga produkto. Sa sandaling ito, sinisikap niyang ipakita ang mga bentahe ng mga produkto, naghihintay na maibenta ang tamang presyo. Oh! Kung handa si matandang si Bing-ing na sumali sa sekta ng Hidden Death, karapat-dapat siya sa aking paggalang. Pinag-isipan mo ba talaga? Tiningnan ng matandang nakaputi ang matandang lalaki na may malalim na pag-iisip, iniisip ang mga implikasyon ng bagay na ito. Sa lihim na kaharian na ito, maraming mahahalagang materyales para sa alchemy. Gayunpaman, para sa malaking kaganapan ng Hidden Death Sect, wala silang oras para kolektahin ang mga ito pansamantala. Kapag natapos na ang malaking kaganapan, tiyak na hindi mawawala sa Hidden Death Sect ang mga espiritual na halamang iyon. Dahil may alchemy grandmaster sila, ang mga spiritual herbs na kanilang nakolekta ay maaaring gawing strategic resources agad-agad. Mabuti ito para sa Hidden Death Sect. Palagi kong tinutupad ang aking pangako, at ang aking ambisyon ay patuloy na pagbutihin ang aking mga kasanayan sa alchemy. Hindi gaanong mahalaga kung saan ko pinipino ang mga table tasks para kanino. Nakalma ang kulubot na mukha ng matandang si Bing-ing, at lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kahit papaano ay nakatanggap siya ng kaunting respeto. Gayunpaman, kung sasali ako sa Hidden Death Sect, mayroon akong maliit na kahilingan. Umaasa ako na maibibigay mo sa akin ang taong ito. Nagulat si Terence, ang taong itinuturo ng matandang lalaki ay ang kanyang clone, na nakahiga sa lupa at bali ang lahat ng kanyang mga paa at kamay. Nang walang anumang babala, paano siya nasunog ng apoy na ito nang hindi maipaliwanag? Matagal mo ng kaibigan si Terence. Bahagyang kumunot ang noo ng elder na nakaputi ang damit. Hindi na hinintay ang sagot ng matandang si Dark North, umiling siya. Kakilala mo man siya o hindi, ang taong ito ay isang target na dapat paksay ng Hidden Death Sect. Hindi namin siya maaaring ibigay sa iyo. Sa katunayan, ang paggamit kay Terence para ipagpalit ang katapatan ng isang alchemy master ay hindi naman masamang kasunduan. Gayunpaman, napakaraming tao na ang napatay ni Terence mula sa Hidden Death Sect. Kung hahayaan lang nila siyang umalis ng ganoon, malamang na hindi masaya ang mga assassin sa ibaba. Kung ang puso ng mga tao ay nagkakawatak-watek, mahihirapan silang pamunuan ng koponan. Kaya hindi kayang pakawalan ni Elder Baldomar si Terence, kahit anong mangyari. Hindi niya pinatay si Terence hanggang ngayon dahil gusto niya itong gamitin. Masyado kayong nag-iisip ng malalim. Walang kaibigan ang matandang ito sa batang ito. Sa kabaligtaran, mayroong malaking alitan sa pagitan natin. Ngayon, walang kahihiyan kung binubuko ang aking bibig para personal kong makaganti.
Tumawa ang matandang si Baming habang nakatitig sa clone ni Terence na nasa lupa ng may puot. Minsan ay inatake ng lalaking ito ang aking mga disipulo at mga apo-disipulo, at kung hindi ko sila iniligtas mismo, maaaring matagal na silang patay. Kaya kailangan kong patayin si Terence gamit ang sarili kong mga kamay ngayon. Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Leonard at ipinakilala, ito ang aking apong disipulo, si Leonard. Siya ang batang Panginoon ng bayan ng Ding sa rehiyon ng Dilaw. Ang kanyang ina, si Zane, ay aking disipulo. Ganito pala. Narinig ko na rin ang tungkol dito, pero hindi ko inakalang disipulo mo pala si Zane. Bahagyang tumango ang elder na nakaputi ang damit. Nang imbestigahan si Terence ng Hidden Death Sect, natural lang na hindi nila palalampasan ang mga taong may sama ng loob kay Terence, pero hindi pa pwedeng mamatay si Terence kung ayos lang sa iyo, pwede kang maghintay ng kaunti pa, at bibigyan kita ng pagkakataong patayin siya gamit ang sarili mong mga kamay. Dahil ayaw iligtas ni matandang Baming si Terence kundi gusto niya itong patayin, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kanya. Kung ipipilit lang ni matandang si Baming na patayin agad si Terence, hindi siya tatanggihan ng nakaputing damit na elder. Ang ganitong uri ng pabor kapalit ng pagsali ng isang alchemy master sa Hidden Death Sect ay lubhang kapaki-pakinabang. Siyempre, wala akong pakialam. Basta't kaya kong patayin si Terence, wala akong pakialam kung maghintay pa ako ng kaunti. Tumawa ang matandang si Baming at sinabing, pero bago ko patayin si Terence, may mga tanong pa ako sa kanya, maaari mo ba akong hayaang tanungin muna siya? Ito ang tunay na layunin ni matandang Baming. Hindi mahalaga kung mapatay nila si Terence o hindi, ang mana ng pil daw ang pinakamahalaga. Walang problema. Mula ngayon, ikaw na ang magiging Hall Master ng Pil Hall ng Hidden Death Sect. Gawin mo ang gusto mo, basta't hindi mo papatayin ang Terence na yan. Tila may malaking awtoridad ang elder na nakaputi ang damit sa Hidden Death Sect. Casual niyang binigyan ang matandang si Baming ng posisyon bilang isang Hall Master. Tungkol naman sa Grand Disciple mo, Young Master Leonard, pwede siyang pansamantalang maging personal guard ko. Ako ang Chief Elder ng Hidden Death Sect, kaya hindi ako dapat ituring na insulto sa kanya, di ba? Bilasan mo, pasalamatan mo ang nakatatanda para sa kanyang pagpapahalaga at promosyon. Tinapik ng matandang lalaki na si Baming ang likod ni Leonard, inutusan itong lumapit at magpasalamat. Sa totoo lang, alam din ng matandang si Baming na ginagawa ito ng matandang nakaputi ang damit para manatiling bihag sa tabi niya nang sa gayon ay hindi ito maging mahinahon. Pero sa totoo lang, wala talagang pakialam si matandang si Baming sa pagtatrabaho para sa Hidden Death Sect. Ang gusto lang niya ay pagbutihin ang kanyang kakayahan sa alchemy. Tungkol naman kay Leonard, maaaring tinawag siya ni matandang Baming na kanyang mabuting apo-disipulo, ngunit ang totoo, wala siyang pakialam dito. Patay man siya o buhay, ano ang mahalaga? 6,913. Nagpapasalamat ang nasasakupang ito na si Leonard Chang sa iyong pagpapahalaga. Hindi natuwa si Leonard, ngunit sinikap niyang magpakita ng masayang ekspresyon. Para makasunod sa elder araw at gabi para humingi ng payo at makinig sa mga turo nito, tiyak na mabilis akong lalago at makakapag-ambag sa Hidden Death Sect sa hinaharap. Maganda ang pagkakasabi niya, pero ang talagang iniisip ni Leonard ay sino ang gustong maging mamamatay tao. Maliwanag at maganda ang kinabukasan ng batang Panginoong ito. Maaari sana akong pumunta sa mahiwagang dagat, pero ngayon kailangan kong manatili sa dagat na dilaw. Malas ko talaga. Natutap ni Terence ang kanyang mga labi, natuwa sa pambabula ni Leonard. Mas nag-aalala siya sa kalagayan ng clone. Hindi lang basta-basta itatanong ni matandang Baming ang doppelganger ni Terence, kailangan niya rin itong parusahan. Hindi siya matatakot kung iyon ang tunay na Terence, pero hindi ang doppelganger. Maglalaho ang clone sa kaunting haplos lang, at imposibleng mapaglabanan ang interogasyon. Hindi ba't bigla na lang siyang mabubunyag? Hindi naging madali para kay Terence ang makapasok sa kumpanya, hindi naman siya pwedeng basta-basta malugi sa simula pa lang ng plano niya, di ba? Elder, natapos ko na ang mga inaayos ko at narito ako para magulat sa iyo. Mabilis na humakbang si Terence paarap at isinara ang bibig ni matandang Baming, parami ng parami ang mga taong papasok sa bitag. Hindi lahat ng ating mga tauhan na lumabas ay nakabalik na, kaya kulang tayo sa tauhan. Problema yan. Dahil ganoon nga, pansamantala kong itatalaga sa iyo ang bagong personal guard na ito. Kung mayroon ka pang ibang maililipat, ikaw na ang bahala.
Nag-isip sandali si Elder Baldomar. Hindi lamang niya pinapante si Leonard, kundi binigyan din niya si Terence ng isang token na nagpapahintulot sa kanya na pakilyusan ang mga nakatagong mamamatay tao ng sekta ng kamatayan sa kuweba. Maraming salamat, nakatatanda. Kinuha ni Terence ang token at labis na natuwa. Dahil dito, mas madali para sa kanya ang gumawa ng mga bagay-bagay. Bukod doon, interesado rin ako kay Terence. Iniisip ko kung maaari ba akong sumali sa interogasyon. Napakalayo mo ba? Hindi ba't dahil kulang ang tauhan natin? Pinaikit ng matandang nakasuot ng puting damit ang kanyang mga mata at tumingin kay Terence ng may kakaibang ekspresyon. Maaaring kayo ang nakahuli sa kanya, ngunit ang pinuno ng angkan ng mga Baiming ang nag-iimbestiga kay Terence. Anong ginagawa ninyo roon? Biglang bumilis ang tibok ng puso ng matandang si Baiming. Pakiramdam niya ay may mas malalim na kahulugan ang mga sinabi nito. Sa unang tingin, tila tinatanggihan niya ang numero 2 na nakaberdeng roba, ngunit sa lihim, tila gusto niyang makilahok ito. Hindi makukuha agad ng matandang si Baiming, nakakasali lang sa Hidden Death Sect, ang kanilang tiwala. Kaya naman, normal lang ito. Elder, dahil nahuli si Terence ng kapatid na ito, ayos lang kung gusto niyang sumali sa interogasyon. Sinusubukan ko lang lutisin ang ilang mga pagdududa, kung tutuusin. Ayaw talagang malaman ng matandang si Baiming ang pamana ni Terence sa Pildaw, pero ngayong nasa Hidden Death Sect na siya, kinailangan niyang magpanggap na bukas ang mukha. Kung hindi, magdudulot ito ng hinala at pagbabantay sa Hidden Death Sect. Kapag na-offend niya ang Hidden Death Sect, ang tinaguriang Hallmaster ng Pilhall ay magiging biro lang. Kung gusto siyang patayin ng Hidden Death Sect, sabi ng matandang lalaki, ilang minuto lang ang aabutin. Sige. Dahil sinabi na ni Hallmaster Darknorth, dapat kang sumama at tingnan kung makakakuha ka ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Bamulong sandali ang Elder na nakaputi ang damit sa sarili bago tumanggo bilang pagsang-ayon. Dalhin ninyo si Terence palayo, huwag ninyo siyang hayaang makatakas. At saka, huwag ninyong ipagpaliban ang pag-aresto. Oo. Susundin ng nasasakupang ito ang iuutos mo. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at yumoko. Kinuha niya ang clone at humarap sa matandang si Baiming. Sumama ka sa akin, pinuno ng angkan ng Baiming. Hahanap tayo ng tahimik na lugar para tanungin siya. Mabuti. Kung gayon ay aalis na ang matandang ito. Magalang na ikinuyom ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa matandang nakaputi bago sumunod kay Terence papasok sa lagusan kasama si Chang na nakatayo. Hindi tumigil si Terence habang iniisip kung paano haharapin ang matandang si Baiming at si Leonard. Ang dalawang ugok na ito ay napakadaling tumakas, hindi sila mabubuting tao, at makatuwiran na patayin sila. Pero mukhang hindi pa ito ang pinakamagandang panahon total, hindi pa naman nagsisimula ang plano ni Terence, at hindi sulit na ilantad ang sarili niya para sa dalawang ugok na ito. Ang problema ay kung hindi niya papatayin silang dalawa, paano niya may tatago ang katotohanang mayroon siyang clone? Itong kuya. Paano kita tatawagin? Ngumiti si Leonard kay Terence pagkatapos maglakad ng ilang sandali, ang nakababatang kapatid na ito ay si Leonard. Sa hinaharap, magkakapamilya na tayong lahat, kaya't alagaan mo kami. Isa sa kanya. Hindi mo ba alam na iniisip talaga ng sarili mo kung paano ka papatayin, gago ka? Sige, hindi mo talaga alam. Humajejek si Terence at tumingin kay Chang na nag-iisip ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ng lalaking nakaasol na damit bilang dalawa, kaya hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi kailanman tinawag ng ilang kasama niya ang numero 1 lalaking may berdeng kamisete gamit ang kanyang pangalan o codename. Nagbigay pa nga ng casual na mga tagubilin ang nakasuot ng puting damit at hindi siya tinawag sa kanyang pangalan o codename. Ngayong nagtanong na si Leonard, medyo nailang si Terence. Hindi ba't ilalabas niya ang sarili niya kung bigla na lang siyang magsasalita? Gayunpaman, tila hindi niya kailangang lumunin ang sinaunang espiritu ng nakaasol na numero 2 para sa isang maliit na bagay lamang. Bawal ba ito? Pasensya na, hindi alam ng nakababatang kapatid na ito ang mga patakaran. Kung hindi ito maginhawang sabihin, hindi na kailangang sabihin pa. Nanindig ang balahibo ni Leonard dahil sa titig ni Terence at mabilis na ikinumpas ang kanyang mga kamay para iligtas ang sitwasyon. Naiintindihan ko, walang pangalan ang mamamatay tao. Ang isang makapangyarihang mamamatay tao tulad ni Kuya ay hindi dapat may pangalan, di ba?
Hindi na ako magtatanong. Kumunat ang noo ni Terence, ano ba itong kalat na ito? Walang pangalan ang isang mamamatay tao, ibig sabihin ba noon ay walang pangalan ang mamamatay tao? Nakakatakot ang maging walang pinag-aralan. Bahala na. Sumanghel si Terence ng ilang beses, hindi sigurado kung pag-amin ba o pagtanggi, pero wala siyang pakialam. Kung mataktika lang sana siyang tao, itikom na sana niya ang bibig niya at hindi na sana nagsasalita. Nakakalungkot at hindi kailanman naging mataktika si Young Master Chang, ayaw makipag-usap ni Terence sa gago na ito, pero sinubukan pa rin niya itong mapalapit sa kanya. Napakatalino ni Kuya, at lubos na iginagalang ng punong nakatatanda. Tiyak na may hawak kang napakahalagang posisyon sa sekta ng Hidden Death, tama ba? Sa hinaharap, susundan ko si Kuya at umaasa akong gagabayan ako ni Kuya. Sabi ni Leonard nang may tuwid na mukha. Madali lang yan. Basta't nagagawa mo ng maayos ang trabaho mo, marami kang pagkakataong maging kapansin-pansin. Casual na sabi ni Terence, iniisip na pupugutan kanya ng ulo kung gusto mong ipagtanggol siya. Talaga, sigurado. Wala akong magandang katangian, pero isa akong taong mapagpakumbaba at masipag. Lalo na sa ilalim ng iyong pamumuno, Kuya, tiyak na magiging tapat ako sa iyo. Tinapik ni Leonard ang kanyang dibdib ng may masidhing ekspresyon. Sa hinaharap, susunod ang nakababatang kapatid ko, Kuya, at lalaban ako kahit saan mo ituro. Kung gusto mong pumunta ako sa silangan, hindi ako kailanman pupunta sa kanluran. Kung gusto mong pumunta ako sa langit, hindi ako kailanman pupunta sa lupa. Hindi naman bawal ang magyabang, at hindi alam ni Terence na magaling pala magyabang ang ugok na yon. Mabuti naman at naisip mo iyan. Tingnan ko kung paano ka gagawa. Naiinip na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, gusto niya talagang sapilan si Leonard hanggang mamatay para malinis ang mga tainga nito. 6,914. Oo, Kuya, panoorin mo na lang ang pagtatanghal ko. Matapos ipahayag ni Leonard ang kanyang katapatan, bigla niyang iniba ang usapan. Kuya, narinig ko na ang lakas ng isang tao ay masusupol sa yugtong profound sa lihim na kaharian na ito, tama ba? Gayunpaman, nakikita ko na ang mga tao mula sa sekta ng Hidden Death ay tila may lakas na magbukas ng bundok. Mayroon bang sikreto sa likod nito? Tiningnan ni Terence si Chang ng kakaiba. Hindi tanga ang gago na ito. Sayang at hindi man lang alam ni Terence mismo paano niya sasabihin sa kanya. Isa pa, kahit alam ni Terence, hindi niya sasabihin kay Leonard. Ito ang lihim ng aming sekta. Hindi mo na kailangang malaman. Isa pa, nasa yugto ka na ng pagiging profound. Hindi mahalaga kung alam mo man o hindi. Mahinang sabi ni Terence, iniisip na mapalad ang matandang si Baiming na hindi siya namatay dahil sa di nakikitang puwersa. At saka, saan mo naman nalaman ito? Sino ang nagsabi sa iyo na ang lakas ng isang tao ay masusupol hanggang sa yugtong profound sa lihim na kaharian? Haka-haka lang ng matandang ito ang bagay na ito. Dahil personal itong naranasan ng matandang ito, nabanggit ko ito sa aking apo-disipulo, at isinapuso niya ito. Biglang nagsalita ang matandang si Baiming, ang kanyang matandang mukha ay kasing kalma ng isang sinaunang balon. Bilang pilhol ng Hallmaster ng Hidden Death Sect, may karapatan ba akong malaman? Natural lang na may karapatan kang malaman ang tungkol dito, pero hindi ako ang magdedesisyon. Mas makabubuti kung personal mong tanungin ang mga elder pagbalik natin. Nagkibit balikat si Terence at itinulak ito palayo. Kapag nagtanong ang matandang si Baiming, masasamantala niya ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, magtatanong ang matandang amo na ito tungkol dyan. Napasinghap ang matandang lalaki na si Baiming dahil sa pagkadismaya. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang isang silid na bato sa gilid ng daanan at sinabing, dito na lang natin gawin. Hindi naman maraming tao ang manggugulo sa atin. Sapat na ang katahimikan. Mabuti, magandang lugar talaga ito. Tumanggaw si Terence at inihagis ang clone. Hallmaster Dark North, ikaw muna ang mag-interrogate sa kanya. Ihahatid ko si Chang sa lugar para maging pamilyar siya sa lugar at para makapagpadala ng ilang tauhan dito. Hindi ito maganda, di ba? Hindi ba natin siya itatanong ng sabay-sabay? Hinaplos ng matandang lalaki ang kanyang balbas nang may pagpipigil habang iniisip bakit biglang naging mataktika ang taong ito. Siyempre,
sabay-sabay natin silang tatanungin, pero pwede mo muna silang tanungin, Hallmaster Dark North. Magiging pareho lang ang resulta kahit sabihin mo pa sa akin kung kailan ako babalik. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at hinaila palabas si Chang, huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Sana makakuha ka ng mga clue mula sa interogasyon, Hallmaster Dark North. Labis na lumalaban si Leonard. Hindi madali para sa kanya ang magkaroon ng pagkakataong makaganti sa kanyang kaaway. Siyempre, ayaw niyang umalis ng ganoon na lang. Gayunpaman, sinabi niya na pakikinggan niya ang utos ng pinuno. Paano niya babawiin ang kanyang mga sinabi ngayon? Napakabilis nilang dalawa. Bago pa man makapagsalita si matandang si Bing-ing, lumiko na sila sa isang kanto at nawala sa paningin nila. Gayunpaman, hindi kailangang limitahan ng distansyang ito ang tunog. Maya-maya ay narinig ni Leonard ang mga sigaw sa likuran niya, at naisip niya si Terence na pinahihirapan, isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Magaan ang kanyang pakiramdam. Ang tanging sayang lang ay hindi niya ito masaksihan ng sarili niyang mga mata. Hindi pa sapat ang paghihiganting ito. Sa kabilang banda, natawa si Terence sa sarili niya, ito ang epektong gusto niya. Ang unang hakbang ay ang pag-alis kay Leonard. Ang pangalawang hakbang ay ang pagparinig kay Leonard ng malungkot na iyak ng kanyang clone. Ang ikatlong hakbang ay ang agad na pag-uwi kay Leonard. Hindi tama yan. Matigas ang mga buto ni Terence, hindi man lang siya gumawa ng tunog noong nabali ko ang mga paa at kamay niya, pero ngayon, ganito na ang tunog niya. May mali, balikan natin at tingnan natin. Hindi pa natapos ni Terence ang sasabihin niya ay tumalikod na siya at tumakbo pabalik. Sinasadya ang sigaw ng doppelganger, at wala pang oras si matandang si Bing-ing para kumilos. Kailangan niyang magpakita agad. Sa isang kisap mata, nakabalik na si Terence sa silid na bato, at ang matandang si Bing-ing ay nakatingin sa clone na nasa lupa, gulat na gulat. Nahihinayang si Hallmaster, anong ginawa mo para umiyak ng ganito si Terence? Hangang-hanga ako. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Noong inatake ko siya kanina, hindi siya umimik. Na-curious ako nang marinig ko ang kaguluhan, kaya bumalik ako agad para tingnan kung ano ang kaya mong gawin. Wala akong ginawa. Sumigaw lang si Terence nang mag-isa. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ng matandang si Bing-ing. Pakiramdam niya ay may mali. Kalimutan mo na yan, huwag muna nating pag-usapan yan. Dahil nakabalik ka na, bakit hindi ka na lang natin tanungin ng sabay? Hindi mo kailangang magmadali. Sige. Kung gayon, mas mabuting sumunod kaysa magpakita ng respeto. At saka, bakit walang ginagawa si Terence? Casual na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at tiningnan ang clone na nasa lupa, nagkunwaring casual. Ha! Hindi tama yan. Parang hinihingal ang batang ito. Nagulat ang matandang si Bing-ing. Bahagyang umugoy ang kanyang payat na katawan, at agad siyang lumitaw sa tabi ng clone. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang kamay upang tingnan ang sitwasyon. Sa ilalim ng kontrol ni Terence, ang clone sa lupa ay isang bangkay, at walang makakahanap ng anumang depekto dito maliban kung paluan nila ito. Paano ito nangyari? Bakit biglang namatay si Terence? Puno ng pagkadismaya ang mukha ng matandang si Bing-ing, sa wakas ay nahuli na niya si Terence, at namatay na ito bago pa man niya ito matanong tungkol sa mana ng Pildaw. Naglakbay ako ng libu-libong milya para makarating sa sumpang lugar na ito at kinailangan ko pang sumuko sa Hidden Death Sect para lang makitang mamatay si Terence. Nakikiramay po si Hallmaster, gusto ko rin pong malaman bakit biglang namatay si Terence. Maayos naman siya ngayon. Bukod sa bali niyang mga paa at kamay, wala naman siyang malubhang pinsala. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at sinimulang ilipat ang sisi sa kanya, sigaw ni Terence pagkaalis namin ni Chang, at iisa lang ang tao rito, ang sigaw ni Hallmaster. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang pinatay ko si Terence? Nagalit ang matandang si Bing-ing sa pang-aasar ni Terence, kahit patayin ko pa si Terence, anong karapatan mong utusan ako? Hindi kaya dekorasayon lang ang whole head ng Hidden Death Sect na pwedeng apihin ng kahit sino. Hindi ako maglalakas loob. Likas na marangal ang katayuan ng Hallmaster ng Pilhall.
Sino ang maglalakas loob na apihin ang Hallmaster ng Dark North Hall? Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi umatras si Terence, pero natatawa siya sa loob-loob niya. Siguro narinig mo na ang sinabi ng matanda, di ba? Huwag mong patayin si Terence, may silbi pa rin siya sa Hidden Death Sect. Hindi ko pinatay si Terence, namatay siya ng mag-isa, wala akong pakialam doon. Biglang tumayo ang matandang lalaking nagmamakaawa. Walang nakakaalam kung anong klaseng ekspresyon ang nasa kanyang mukhang nagmumukhang pagod. Galit, kawalan ng katarungan, takot. Samot-saring emosyon ang naruroon. Kailangang yumuko ang isang tao kapag nasa ilalim siya ng bubong ng ibang tao. Kahit na limitado lamang ang lakas ni matandang si Bane sa mahiwagang yugto ng pag-akyat, hindi siya nang ahas na sakta ng loob ng mga tao ng sekta ng Hidden Death. Kuya, si Terence ang tuso. Baka nagkukunwari siyang patay. Bakit hindi mo ako hayaang atakihin, at baka magising siya? Itinaas ni Leonard ang kanyang paa at itinuloy ang kanyang mga manggas, handang atakihin ang clone. Hindi malinaw kung tinutulungan ba talaga niya si Bane o sadyang naglalabas lang ng kanyang galit. 6,915. Gusto mong sirain ang ebidensya. Ang gandang plano. Walang pakialam na sabi ni Terence, at si Chang naman ay natigilan sa kanyang kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Kung talagang nahatulan siya sa pagsira sa bangkay, mahirap para kay Leonard na isipin kung anong uri ng wakas ang mararanasan niya. Ang mga mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect ay tila hindi madaling harapin. Sabi ko, hindi ko pinatay si Terence, namatay siya ng mag-isa, wala akong kinalaman doon. Kaya walang ibig sabihin na pagsira sa bangkay. Inis na inis ang matandang si Bane. Hindi niya nakain ang karne ng tupa at nalagay siya sa alanganin. Malas nga naman. Hindi ako ang makapagdesisyon sa bagay na ito, hayaan na nating ang nakatatanda ang magdesisyon. Malamig na tiningnan ni Terence ang dalawa bago niya ikinuyom ang mga kamao sa matandang lalaki na nakangiti. Pupuntahan ko ang matanda at iimbitahan ko siya. Dapat panatilihin ang lugar na ito sa kung ano ito, walang anumang pagkakamali. Kumunat ang noo ng matandang si Bane ng ilang beses bago niya sinulyapan si Leonard. Mabuti rin yan, samahan ka ni Leonard. Paprotektahan ko talaga ang lugar at hihintayin kung dumating ang matanda para tingnan ito. Nang matanggap ang hudyat ng matandang si Bane, agad na naunawaan ni Leonard. Ngayon, itinuturing pa rin silang mga bagong miyembro ng Hidden Death Sect. Kung sakaling bigla silang mabaligtad ng assassin na ito na nakaberde, maaaring mapatay sila. Kaya naman, hindi nila maaaring pabayaang umalis si Terence nang mag-isa silang bumalik upang imbitahan ang matandang nakasuot ng puting damit. Kailangang sumama sa kanya ang isa sa kanila. Ang pagbabalik ng bangkay ang pinakamagandang opsyon, ngunit ang utos ni Terence na protektahan ang lugar ay naging imposible. Natakot ang matandang si Bane na baka may mangyari, kaya kinailangan niyang manatili at bantayan ang lugar. Hindi na malaya ng matandang si Bane na nahulog na pala siya sa patibong ni Terence. Tumawa si Terence sa loob-loob niya, pero hindi niya ito ipinakita sa mukha. Bahagya siyang tumango, sige. Leonard, sumama ka sa akin para imbitahan ang mga elder. Iiwan ko na ang lugar na ito kay Hallmaster na bahala. Huwag ka nang magkamali pa. Lihim na nagalit ang matandang si Bane. Hallmaster lang ako. Kailangan mo ba akong hamakin ng ganito? Gayunpaman, mas apurado ang sitwasyon kaysa sa tao, kaya tanging ilong lang ang nagawa niya at atubiling sumaayon. Tumalikod si Terence at umalis kasama si Chang na nakaleeng, at mabilis na bumalik sa kuweba. Gayunpaman, pinatay ni Terence ang libu-libong pagbabago ng kagubatan bago niya nakilala ang matanda. Nawala ang katawan ng walang bakas. Inisip niya kung ano ang hitsura ng matandang si Bane. Sa pag-iisip, talagang inaabangan niya ang makita ang malamulto na anyo na iyon. Tatakas kaya ang matanda dahil dito. Kumurap ang mga mata ni Terence, iniisip kung makakabuti ba para sa kanya kung tatakbo ang matandang si Bane. Bago pa siya matapos, nakabalik na ang dalawa sa kuweba. Mabilis na lumapit si Terence at yumuko. Elder, patay na si Terence. Ang pinuno lang ng sangay ng Bane ang naroon.
Aalis na sana ako para mag-ayos ng misyon kasama si Leonard, pero narinig ko ang sigaw ni Terence pagkaalis ko. Pagbalik ko, patay na si Terence. Medyo maayos naman ang pananalita ni Terence, pero medyo nakakahiya pa ring paulit-ulit na sabihin na patay na siya. Patay na siya. Tila nagulat ang elder na nakaputi ang damit, ngunit wala siyang pakialam. Inaasahan na niya ito nang ibigay niya si Terence sa matandang lalaki na nakasimangot, masyado bang mabigat ang parusa ni Hallmaster Dark North. Kahit hindi alintana ng matandang nakaputi ang damit, kailangan pa rin niyang magtanong. Siyempre, hindi niya itutuloy ang bagay na ito sa huli. Magpapanggap siyang mabait at hahayaan na lang ang matandang si Bing-ing. Kaya naman, sayang lang ang mga resources kung hahayaan niya ito ngayon. Sabi ng pinuno na wala siyang ginawa, namatay si Terence matapos sumigaw. Seryosong sagot ni Terence, na parang wala siyang kinikilingan, na parang nagsasabi lang siya ng totoo. Hindi nangangahas ang nasasakupang ito na harapin ang bagay na ito ng mag-isa, kaya hiniling ko kay Hallmaster Bing-ing na manatili sa pinangyarihan at panatilihin ang orihinal na kalagayan. Pagkatapos noon, dinala ko si Leonard para imbitahan ang elder na tingnan ito. Kumunat ang noo ni Elder Bing-ing. Kung namatay man si Terence, wala nang iba. Bagamat isa siyang kaaway ng sekta ng Hidden Death, isa lamang itong misyon. Medyo ayaw niyang umalis sa kuweba para harapin ang napakaliit na bagay na ito. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman kay matandang si Bing-ing. Ano man ang mangyari, isa pa rin siyang Alchemy Grandmaster at ang pinuno ng bagong tatag na Alchemy Hall. Hindi masamang ideya na samantalahin ang pagkakataong ito para paikop siya. Leonard, totoo ang sinabi niya, di ba? May mga pagkakaiba ba? Lumingon ang elder na nakaputi ang damit kay Chang Lei, nagkunwaring nag-aalala. Kung may mali rito, maaari mong sabihin ang iyong saloobin at tutulungan kita. Nakaramdam si Leonard ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit tila hindi naman mali si Terence. Ano ang gagawin? Sa ilalim ng matinding titig ng nakaputing matanda, hindi nang ahas na magsinungaling si Leonard. Napangiti na lang siya at tumango. Matanda, walang problema. Ganito lang talaga. Kung ganoon, titingnan ko. Kahit ano paman, si Terence ang pinakamalaking kaaway ng Hidden Death Sect. Umungol ang matanda na nakaputi bilang pagsang-ayon. Tara na. Babalik tayo agad. Opo. Dito po sana, nakatatanda. Ibinaling ni Terence ang kanyang katawan sa gilid at pinangunahan ang daan. Iniisip ko kung nandito pa rin ba si matandang si Bing-ing. Kung nasa parehong sitwasyon si Terence, malamang ay tatakbo na siya palayo. Pagkatapos ng lahat ng problemang ito, ano pa ang hinihintay niya? Sa kasamaang palad, nagawa ng kanyang espiritu na suriin ang silid na bato, ngunit wala siyang makitang kahit anong buhay na nilalang. Hindi siya sigurado kung naroon pa rin si matandang si Bing-ing. Maya-maya, bumalik ang tatlo sa silid na bato, at gulat na tiningnan ni Terence ang matandang lalaki. Hindi ba tumakbo ang matandang hanggal na ito? Naramdaman ba niya na hindi siya makakatakas? O iniisip ba nila na mahalaga siya sa sekta ng Hidden Death at hindi siya parurusahan? Binabati ka ni Dark North, Elder. Medyo nalulumbay at nahihiya ang mukha ng matandang si Bing-ing. Nang makita niya silang tatlo na naglalakad papalapit, mabilis siyang humakbang paarap at yumuko. Terence. Hindi ko talaga alam kung saan magsisimula. Maliban kay matandang si Bing-ing, wala nang ibang tao sa silid. Nawala nang walang bakas ang clone ni Terence, at hindi alam ng matandang si Bing-ing ang sasabihin. Sabihin mong pinagmumultuhan ang lugar na ito. Isa talagang multo yun. Hindi mo kailangang maging magalang, Hallmaster Dark North. Nasaan ang bangkay ni Terence? Ikinumpas ng matandang nakasuot ng puting damit ang kanyang kamay at may bahid ng pagkagulat na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ba siya namatay? Saan napunta ang bangkay? Aba! Hindi alam ni Dark North. Nagpakita ang matandang lalaki ng isang walang magawa at mapait na ngiti, at ang manipis na balbas sa kanyang baba ay halos mapunit niya. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ng dalawa, biglang nawala ang katawan ni Terence nang walang anumang senyales. Kakaiba, kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari. Niloloko mo ba kami, Hallmaster Dark North?
Naroon ka noong namatay si Terence, at sinabi mong hindi mo alam kung paano siya namatay. Naroon ka rin noong nawala ang katawan, at sinabi mong hindi mo alam kung paano ito nawala. Sa tingin mo ba ay angkop iyon? Ngumisi si Terence, sabi ko gusto kong panatilihing buo ang eksena, pero wala na ngayon. Ano pa ang saysay ng pagpunta ng Elder? Hindi ko talaga alam. Labis na nalungkot ang matandang si Bing-ing, at tila hindi niya maalis ang sisi. Matatanda, totoo ang lahat ng sinabi ko. Kung nagsisinungaling ako, handa akong tamaan ng kidlat. 6,916. Kung may silbi ang pagmumura, kung sakaling may gawin kang mali sa hinaharap, magmura ka na lang. Hindi nagbigay ng kahit anong mukha si Terence sa matandang lalaki. Kung ipagkanulo ng Dark North Hall Master ang Hidden Death Sect sa hinaharap, sabihin mo na lang na hindi niya alam at manampa, magiging maayos din ang lahat. Tama na. Hayaan mo munang tapusin ni Hallmaster Darknorth ang mga sasabihin niya. Walang pagmamadali na nagsalita ang Elder na nakaputi ang damit. Malapit na siyang matapos sa pambubugbog. Sunod, oras na para ipakita ang kanyang kabaitan. Hindi mo kailangang magmadali, Division Head Darknorth. Ikwento mo sa akin ng detalyado ang lahat ng nangyari. Huwag mong palampasin ang anumang detalye. Opo, salamat po, nakatatanda. Ngumiti nang may pasasalamat ang matandang lalaki. Matapos niyang ayusin ang kanyang mga iniisip, sinabi niya, bigla na lang namatay si Terence, wala na akong oras para tanungin pa siya bago siya sumigaw ng nakakakilabot at namatay. Sigurado ka bang walang ibang tao sa paligid bukod sa iyo? Posible kayang may palihim na tumatarget kay Terence? Tanong ng Elder na nakaputi ang damit. Huwag mong palampasin ang kahit ano. Hindi ko ginawa. Hindi naglakas loob na magsinungaling si Bing-ing, wala talagang senyales, namatay si Terence ng mag-isa. Nag-isip sandali ang matandang si Bing-ing, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng kwento. Siguro masyadong mabigat ang mga pinsala ni Terence, at para siyang isang naghihingalong lampara, kaya agad siyang namatay. Kahit na sinabi niya iyon, ang matandang lalaki na nagpapanggap na walang gaanong kumpiyansa. Namatay siya at naglaho ng mag-isa hindi kaya patay ang anak ni Terence, at nagkukunwaring patay lang siya. Bulong ni Leonard, ngunit nagliwanag ang mga mata ng matandang si Bing-ing. Hindi naman masama. Siguro nagpapanggap lang talaga si Terence. Ang daming daya ang batang yan at napakatuso. Pumalakpak ang matandang lalaki na parang nakakita ng dayami na nakapagliligtas ng buhay. Matatanda, baka malapit lang si Terence. Kumunat ang noo ni Terence, hindi lang siya malapit, nakatayo pa rin siya sa harap nila. Naiwasan ang krisis ng clone, ngunit ang mga salita ng matandang si Bing-ing at si Leonard ay pumukaw ng hinala ng matandang nakaputi. Umiiyak ka, tama ka. Nabalitaan kong maraming tukana si Terence, nagkukunwaring patay. Posible yan. Tumango ang Elder na nakaputi ang damit, patay na si Terence. Sandali na lang. Wala lang yan kumpara sa ulo. Salamat Elder sa mataas na pagtingin mo sa akin, pero hindi ko naman talaga pinatay si Terence, ni hindi ko rin sinira ang katawan niya. Kung talagang ginawa ito ng matandang ito, parusahan mo ang matandang ito sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa kanya ng mga table tasks habang buhay. Lahat sila ay walang silbi. Inilaan ni matandang Bing-ing ang buong buhay niya sa alchemy, at dahil hindi na siya makakagawa ng kahit anong tableta, mas makabubuting patayin na lang siya. Kaya naman kahit ang matandang nakasuot ng puting damit ay naantig dito. Masyado kang seryoso, pinuno ng angka ng mga Bing-ing. Natural lang na naniniwala ako sa'yo. Tuso si Terence, at kailangan natin siyang hanapin. Kung hindi, malaki ang magiging epekto nito sa mga plano natin. Pangalo ng Elder na nakaputi ang damit bago amaling kay Terence. Habarin mo ang maskara mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Alam niyang pinaghihinalaan siya ng matanda, pero wala siyang maipakitang anumang senyales ng abnormalidad. Opo, matanda. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at hinubad ang kanyang maskara ng walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi nilamon ni Terence ang espiritu ng pangalawang asul na damit, isa na naman siyang espiritu ng assassin ang nilamon niya dati.
Alam niyang hindi maaaring tanggalin ang maskara sa normal na sitwasyon, pero hindi ito utos mula sa mga nakatataas. Walang duda na si Elder Baldomar ang nakatataas kay Terence, kaya kung sinabi man niyang pabagsakin siya, kailangan itong gawin agad ni Terence. Ang mukha sa ilalim ng maskara ay isang ilusyon ng mundo ng mga mortal. Hindi ito katulad ng orihinal na berdeng kamiseta no. 30% lang ang pagkakatulad. Ginamit ni Terence ang mukha na ito dahil ang aura ng mukha na ito ay mas naaayon sa nakasuot ng asul na damit bilang dalawa. Sigurado siyang hindi pamilyar ang matanda na nakaputi sa nakasuot ng asul na damit bilang dalawa. Mula nang pumasok si Terence sa kuweba hanggang ngayon, hindi kailanman tinawag ng nakaputing damit na matanda ang pangalan ng pangalawang lalaking nakaasul na damit, at dahil dito ay nangahas siyang sumugal. Siyempre, 4 na tao lang ang nasa silid ngayon. Sa ilalim ng pagsupil ng lihim na kaharian, sina matandang Baiming at Leonard ay mga profound lamang, at si matandang Baldomar ay nasa unang antas lamang. Kahit na mabaygo siya, tiwala si Terence na kaya niyang patayin silang lahat. Isuot mo. Sabihin mo nga sa akin, nabali ba talaga ang mga paa at kamay ni Terence? Maingat na tiningnan ng elder na nakaputi ang mukha ni Terence at casual na ikinumpas ang kanyang kamay, base sa iyong paghatol, may kakayahan pa ba siyang gumalaw? Isinuot muli ni Terence ang maskara at umiling. Nakatatanda, sigurado akong bali ang lahat ng paa at kamay ni Terence, at nasilyuhan na ang kanyang purong chi. Hindi siya makagalaw ng mag-isa. Sandali munang tumigil si Terence bago nagpatuloy, siguro may sikretong teknik si Terence na kayang magpagaling ng mga sugat niya ng mag-isa. Posible yan, pinuno ng angkan ng mga Baiming. Maganda sana kung si matandang si Baiming ang yumako ng kasalanan, pero ayaw na itong imbestigahan ng matandang nakaputi. Sumangayon si Terence kay matandang si Baiming mas mabuting umatras na lang para makaabante. May kakaiba rito. Ayusin mong maingat na maghanap ang mga tao. Kailangan nating mahanap si Terence. Sumanghal ang matanda na nakaputi ang damit. Kung buhay siya, gusto ko siyang makita. Kung patay na siya, gusto kong makita ang bangkay niya. Naiintindihan ang nasasakupan mo. Yumuko si Terence. Nakakainis na Hallmaster, dahil nawawala si Terence, dapat ay sumama ka sa akin pabalik. Nag-aalala ang elder na nakaputi ang damit tungkol sa altar at gusto na niyang bumalik agad. Kung may balita tungkol kay Terence, pwede kang tumulong sa paghuli sa kanya. Salamat, nakatatanda. Gagawin ko ang sinabi mo. Marami pa akong kailangang itanong sa iyo. Hindi nang ahas tumutol ang matandang si Baiming at maso na ring sumunod sa nakasuot ng puting damit na matanda. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Leonard, mabuti kong apo, tulungan mo akong hanapin si Terence. Kung mayroon kang anumang balita, iulat mo agad sa matanda. Agad na sumagot si Leonard. Nag-aalala siya na ang pagkawala ni Terence ay magdudulot ng malubhang kahihinatnan, ngunit walang nangyari. Palam, Elder at Division Head ng Dark North. Sinigurado ni Terence na walang kahit isang patak ng tubig na tatalo, nagpakita siya ng pagyuko at pagkayem ng kanyang mga kamao, pinaalis ang mga matatanda at ang matandang lalaki na nakangiti bago umalis ng kuweba kasama si Chang na nakahiga. Kahit hindi nadamay sa putukan ng matandang lalaking nag-iingay at ng Leonard, nagawa pa rin niyang lutisin ang problema sa kanyang clone. Pagkalabas pa lang nilang dalawa sa kuweba, nakakita sila ng senyales mula sa paanan ng bundok. Agad na bumulalas ang mamamatay tao ng sekta ng nakatagong kamatayan sa pasukan ng kuweba, may malakas na kaaway. Nagpapadala ng mga senyales ng panganib ang magkapatid sa paanan ng bundok. Magulat agad kayo sa mga matatanda. Aalis ako. Napakatalino ni Leonard, wala siyang kalaban-laban sa mga kalaban ng sekta ng Hidden Death. Natatakot siyang baka itaya ni Terence ang buhay niya, kaya tumakbo siya pabalik sa daanan ng kuweba nang hindi hinihintay ang utos ni Terence, palayo sa mapanganib na lugar na ito. Nang inig ang bibig ni Terence, ang bilis niyang tumakbo. Nag-report na siya. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at malapit nang ihatid ang dalawang mamamatay tao pababa ng bundok. Siyempre, hindi siya tutulong, gusto niyang humanap ng pagkakataon para patayin muna ang dalawang gwardya. 6,917. Hindi tayo maaaring umalis sa kuweba.
Kung walang utos ng matanda, hindi tayo makakapunta kahit saan. Umiling ang mamamatay tao at tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na ang pagtanggi niya ang hindi sinasadyang nagligtas ng buhay niya. Gawin mo ang gusto mo. Ang mga reinforcement ay parang pagpatay ng apoy, mauuna na ako. Hindi ito pinilit ni Terence. Gaya ng sabi niya, ang pagliligtas sa kalaban ay parang pagpatay ng apoy, ngunit ang mga taong gusto niyang iligtas ay ang mga kaaway ng sekta ng Hidden Death. Bago pa siya matapos, nakaalis na si Terence sa kuweba at nagmamadaling bumaba ng bundok. Mabilis siyang nasa paanan ng bundok. Hindi pa niya nakikita ang tao, ngunit ramdam na niya ang mga dagok ng labanan. Toby yan. Kaya pala ito ang lumang bagay. Hindi maiwasan ni Terence na isipin na dahil miyembro na siya ngayon ng Hidden Death Sect, mas mabuting patayin na lang niya si Toby yan. Bagamat napigilan na ang lakas ni Toby yan hanggang sa antas na profound, isa pa rin siyang elder ng sekta sa bundok at isa sa iilang masters sa nawasak na dagat. Ang kanyang karanasan at iba't ibang kakayahan ay hindi maihahambing sa mga assassin ng Hidden Death Sect. Kahit na napapalibutan ang matandang ito ng 5 mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect pa lamang, hindi siya nataranta. Madali niya silang hinarap at naungusan pa niya ang lahat. Gayunpaman, kung sasali si Terence sa laban-laban kay Toby yan, mapapahamak ang matandang lalaki. Kalimutan mo na yan. Kahit ano paman, pansamantala pa rin silang magkasama. Unahin niya ang Hidden Death Sect bago ang iba pa. Nakapagdesisyon na si Terence at nagsimulang magplano. Hindi mahirap patayin ang 5 mamamatay tao, pero ang mahirap harapin ay kung paano haharapin ang mga sumunod na pangyayari. Isa lang ang nasa isip ni Terence. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Nandito ako para sumuporta. Umungol si Terence at sumugod na parang kidlat. Kumuha siya ng talisman sa pagbuo ng lupa at pinaandar ito gamit ang kanyang purong chi. Medyo nahihirapan ang 5 mamamatay tao, pero nang makita nilang dumating ang kanilang mga kasama para tumulong, agad silang natuwa at gumaan ang kanilang loob. Sakto lang ang oras mo. Medyo mahirap pakisamahan ang matandang ito. Parang isa siyang malaking isda. Kung mahuhuli natin siya, malaking gantimpala iyon para sa ating mga kapatid. Tumawa ang isa sa mga assassin na umaatake kay Toby yan at sumagot. Sa dagdag na isa, double ang lakas ng kanilang porma sayon sa labanan, at magiging madali nang harapin si Toby yan. Pero nang makita niya ang anting-anting sa kamay ni Terence, ang masayang ekspresyon niya ay napalitan ng takot, ikaw. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ang kanyang buong katawan ay napire-piraso. Kasabay nito, ang 4 na iba pang pag-atake ay tumama sa 4 na iba pang mga mamamatay tao, na nagwakas sa kanilang buhay ng walang anumang pag-aalinlangan. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Umatras si Toby yan, alerto ang mukha. Kung hindi ako mali, ang anting-anting na nasa kamay mo ay galing sa pamilyang Wang, di ba? Papuri ni Terence matalas ang mga mata ng matanda, at nahalata niyang galing sa pamilyang Wang ang anting-anting ni Terence para sa pag-atake. Elder Gu, ang galing ng mga mata mo. Sa totoo lang, malayong kamag-anak ako ng pamilyang Wang, at nagkaroon ako ng karangalan na makilala si Elder Gu minsan. Kalaunan, dahil lumabas ako para magsanay, sumali ako sa Hidden Death Sect. Ayaw ni Terence na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, dahil taglay na niya ang aura ng pangalawang asol na kamiseta ngayon, kaya nagsimula siyang magsalita ng walang kabuluhan. Nakita ko si Elder Gu na nasa gulo ngayon, kaya hindi ko maiwasang tumulong. Ayos ka lang ba, Elder Gu? Siyempre ayos lang ako. Paano mapipigilan ng ilang maliliit na magnanakaw ang matandang ito? Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Toby Yan Gu, na para bang pinapunan niya si Terence dahil sa pagiging mapanghimasok niya. Gayunpaman, ang matandang Panginoong ito ay may utang na loob din sa iyo sa pagtulong sa akin. Paano kita dapat kausapin? Kapag pumunta ang matandang ito sa pamilyang Wang sa hinaharap, babanggitin ko ito sa iyong patriarka. Sinabi ni Terence na siya ay mula sa isang sangay ng pamilyang Wang, ngunit hindi talaga siya pinaniwalaan ni Toby yan. Ang porma sayo ng pag-atake sa mga kamay ni Terence ay ang pinakamagaling sa lahat, at mahirap para sa mga normal na disipulo na makuha ito. Kahit na mayroon sila nito, gagamitin nila ito ng may pag-iingat.
Sino ang magiging katulad ni Terence, na gumagamit lamang ng 5 atake laban sa 5 mountain opening assassin? Kailangang malaman ng isa na si Toby yan ang may kalamangan noon, at kung nakatulong si Terence, hindi na kailangang gumamit ng attack formation. Elder Gu, masyado kang magalang. Bahagi ako ng isang organisasyon ng mga mamamatay tao, kaya wala akong karapatang banggitin ang pangalan ko. Hindi ako nangangahas na ipaalam ito sa pamilya ko. Elder Gu, huwag mo sanang banggitin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang mga kamay, mukhang takot na takot. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Hinarap ko sila ng malakas dahil maraming mamamatay tao ang darating para tumulong. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Sige. Mas pamilyar ka sa lugar na ito, kaya ikaw ang manguna. Medyo nalinaw ang hinala ni Toby nang sinundan niya si Terence papunta sa kagubatan. Nakita ko ang liwanag sa tuktok ng bundok, kaya lumapit ako para tingnan. Sinasadya ba ito ng Hidden Death Sect? Tama iyan. Sa totoo lang, ako ang nagmungkahi na maglagay ng signal. Ang layunin nito ay para maakit ang lahat ng papasok sa mahiwagang kaharian. Hindi itinago ni Terence ang katotohanan. Hindi niya nakasundo si Toby ngunit kailangan pa rin niya ang tulong nito. Bagamat nasa Hidden Death Sect ako, nasa kampo ako ni Kao at ang puso ko ay nasa Han. Ayokong isa-isang mapatay ng Hidden Death Sect ang mga tao natin sa Mystic at Golden Sea, kaya naisip ko ang ganitong paraan para tipunin ang lahat. Hindi alam ni Toby ang ibig sabihin ni Terence sa nasa kampo ng CAO, kundi sa puso, ngunit inakala niyang isa itong especially iya. Ayaw niyang alamin ang tunay na dahilan, ngunit ang impormasyong ibinunyag ni Terence ang mas mahalaga. Anong ginagawa ng Hidden Death Sect dito? Bakit hindi ka napigilan ng Sacred Realm at maipakita mo pa rin ang lakas mo? Ano ang plano mong gawin sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat dito? Gaya ng inaasahan sa isang matandang Zoro, lahat ng mga tanong niya ay napakahalaga. May proyektong isinasagawa ang Hidden Death Sect dito. Hindi ko alam ang tunay na layunin, tanging ang pinakamataas na antas lamang ang nakakaalam. Kumurap si Terence. Sinasabi niya ang totoo, tungkol naman sa pagsugpo ng lakas, sekreto rin ito ng mga nakatataas, at hindi namin alam. Ang pagsasabi nito ay katumbas ng hindi pagsasabi. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Toby Pakiramdam niya ay nakakainis ang paraan ng pagsasalita ng batang ito. Tulad ng sinabi ko, kahit na nasa sekta ako ng Hidden Death, ang puso ko ay nasa mga tao ng Mystic Sea. Dinukot ng sekta ng Hidden Death ang mga pumapasok sa lihim na kaharian, pinilit silang magtrabaho ng mabigat, magtayo ng mga altar, at pinatay pa sila pagkatapos. Hindi ko matiis ang ganito kalupit na bagay. Maikling ipinaliwanag ni Terence ang sitwasyon sa kuweba bago nagpatuloy, Elder Gu, nasa iyo na ang desisyon. Tipunin mo ang lahat ng taong sumusugod dito at hintayin ang senyales ko. Pagkatapos, aatake tayo. Dahil sa ating pidgel na lakas, kahit tipunin pa natin ang lahat ng ating mga tauhan, hindi pa rin tayo makakalaban ng Hidden Death Sect. Gusto mo ba kaming mamatay? Malamig na tumawa si Toby Hindi siya isang mainitin ng ulong bata, hindi siya maaantig sa mga salita ni Terence, kahit ano pa ang gustong gawin ng Hidden Death Sect, wala itong kinalaman sa akin. Hanggat makakalabas ako, ano ang isang simpleng Hidden Death Sect? Hindi ito mali. Nang makaalis na sila sa lihim na kaharian, sapat na ang lakas ni Toby para ipagmalaki, bukod pa sa suporta niya sa sekta ng bundok. 6,918. Kung gagawin ng sekta sa bundok ang lahat para harapin ang sekta ng Hidden Death, madali nila itong masisira. Kahit na may nakatagong hindi maisip na kapangyarihan ang Hidden Death Sect, kumpara sa Mountain Sect, isa pa rin itong maliit na puwersa na hindi dapat banggitin. Napataas ang kilay ni Terence. Ang matandang ito. Kung ayaw niyang makialam sa Hidden Death Sect, dapat pinatay na lang niya ito. Sinabi rin ni Elder Gu na hanggat makakalabas tayo, magiging kasing dali lang ito ng paghawak ng ating mga kamay para harapin ang Hidden Death Sect. Gayunpaman, ang problema ay hindi ka makakalabas ngayon. Kapag natapos na ng Hidden Death Sect ang kanilang plano, natatakot akong hindi ka na makakalabas, hindi ba? Nagdilim ang mukha ni Toby Hindi maganda ang dating ng mga sinabi ni Terence, pero kailangan niyang aminin na posible iyon. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong hanapin ang teknik ng Hidden Death Sect.
Bago iyon, titipunin ko muna ang mga tauhan ko at hihintayin kita. Ang marangal na elder ng sekta sa bundok ay talagang hindi isang simpleng tao. Sa isang iglap, naisip niya ng mabuti ang bigat ng bagay na ito at agad na nag-isip ng limitadong pakikipagtulungan. O maaari mong gawing hindi epektibo ang mga pamamaraan ng sekta ng Hidden Death na magiging sanhi ng pagbaba ng kanilang lakas sa yugto ng Profound. Wala akong magagarantiya, ang masasabi ko lang ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Naisip ni Terence, gagawin ko kahit hindi mo hingin. Maganda sana kung mapapagana ko ang mga pamamaraan ng Hidden Death Sect, dahil karamihan sa mga estudyante ng Golden Class area ay nasa Profound stage. Kung gayon, iiwan ko na ito sa iyo, Elder Go. Bahagyang tumango si Tobian, kumusta ang lakas ng Hidden Death Sect? Lahat ba sila ay eksperto na may kapangyarihang hatiin ang mga bundok? Kumurap si Terence, hindi niya ito napansin dati, pero imposible. Ang eksperto sa pagbubukas ng bundok ay nasa gitnang itaas na antas na ng sekta ng nakatagong kamatayan. Bagamat ang mga pumasok sa lihim na kaharian ay pawang mga piling tao, karamihan sa kanila ay dapat nasa yugto ng Profound. Ngayon lang, nakapatay na siya ng 5 eksperto sa paghahati ng bundok ng sabay-sabay. Natatakot siya na baka ito ang nagpahina ng husto sa lakas ng Hidden Death Sect. Karamihan sa kanila ay mga eksperto pa rin kay Profound. Kaya naman, Elder Gu, hindi mo kailangang mag-alala. Hanggat mayroon tayong sapat na tauhan, kaya nating durugan ang Hidden Death Sect. Mabuti naman yan. Tumango si Tobian, walang hinala. Kung tutusin, kung ang Hidden Death Sect ay talagang mayroong hindi mabilang na sect-breaking masters, kung gayon, kasama ang Dead Sea Shattering Master at ang Half-Step Heaven Shattering Master, makakapagangat sila kahit sa Mystic Sea region at magiging isang malakas na puwersa. Hindi na nila kailangang manatili sa Golden Sea region. Nandito na ang mga tao mula sa Hidden Death Sect. Ililigaw ko muna sila. Elder Gu, ingatan mo ang sarili mo. Biglang nanliit ang mga mata ni Terence. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at lumipad palayo na parang kidlat. Bakit kakaunti lang kayo? Kilala ni Terence ang 3 sa 8 assassin mula sa Hidden Death Sect. Sila ang pinunong nakaberde at ang numero 3 at 4 na nakaberde. Hindi naman malaking bagay yan. Ilang tao ang kailangan natin? Hindi natuwa ang pinuno nang makita si Terence. Hindi naman malaking bagay yan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang mga patay na magkapatid dyan? Lahat sila ay mga piling tao, nakangising sabi ni Terence, hindi mo ba iniisip na malaking bagay na napatay sila rito? Paano nangyari iyon? Sino ang kayang pumatay sa 5 sa ating mga eksperto ng sabay-sabay sa loob ng sikretong eroplano? Napasigaw sa takot ang pinuno ng mga lalaking nakaberdeng damit. Ang mga taong nakaayos sa ibaba ay pawang mga eksperto sa pagbubukas ng bundok, ngunit namatay sila ng ganoon na lamang. Patay na siya, at imposible pa rin. Huwag mong maliitin ang kalaban. Kahit na masugpo sila, sino ba ang walang sariling baraha? Malamig na tumawa si Terence. Iniisip din ni Terence na patayin ang mga taong ito, ngunit hindi siya sigurado kung mayroon pang mga assassin ng Hidden Death Sect na paparating. Lumipad ang naka-cyan robe na number 4 papunta sa gilid ng 5 bangkay, at pagkatapos silang suriin, itinaas niya ang kanyang boses, pareho ang kanilang sugat. Dapat ay isang atake ito mula sa yugto ng pagbuo ng lupa. Siguro isa itong attack talisman. May kanya-kanyang paraan ang mga mamamatay tao sa pag-obserba ng mga sugat, kaya hindi na nakakapagtaka na mapansin agad ng mga numero 4 na nakasuot ng kulay cyan ang problema. Isang anting-anting para sa pag-atake. Hindi nakakapagtaka. Tumango ang pinuno at tumingin kay Terence, kumikislap ang mga mata. Patay na silang 5, bakit hindi pa kayo patay? Anong problema? Gusto mo ba talaga akong mamatay? Tapos makukuha mo ulit ang posisyon. Malamig na tumawa si Terence habang nakatingin sa pinuno, gusto mo ba akong mamatay ng ganito? Bakit hindi ka makipagsabuatan sa kalaban at humanap ng pagkakataon para patayin ako? Hindi nang ahas ang pinuno na tanggapin ang paratang ni Terence. Napakabigat ng parusa ng Hidden Death Sect para sa mga traidor. Nanginig pa lang siya sa pag-iisip tungkol dito. Paano nangyari iyon? Nagtataka lang ako.
Baka naubusan na lang ng mga pang-offensive na talisman ang kalaban. Kalimutan mo na yan, wala akong pakialam sa iniisip mo. Ngayon, maghati-hati kayo sa dalawang grupo at maghanap ng bakas ng kalaban. Magaspang naputol ni Terence sa pinuno at itinalaga ang gawain dito. Maaaring mayroon pa ang mga anting-anting ng kalaban, o maaaring naubos na nila ang mga ito. Kaya, kung may makita kayong anumang palatandaan, magpadala agad ng senyales. Pero mukhang kulang pa ang ating mga tauhan. May iba pa bang karagdagang tauhan? Hindi muna sa ngayon. Kailangan pa ring bantayan ang kuweba, at walang paraan para maglipat ng karagdagang mga sundalo. Isa pa, walang nag-isip na magiging masyadong magulo ang lugar na ito sa simula. Mabilis na sumagot ang asul na kamisete bilang 3, kung sakaling makalaban muli si Terence sa pinuno, kung naubos na ang mga anting-anting ng kalaban, sapat na ang ilan sa atin. Sa tingin ko, medyo kulang ang 2 tao sa isang grupo. Eksaktong 9 na tao kasama ka. Paano kung 3 tao sa isang grupo at hatiin tayo sa 3 grupo? Tinanggap na ng iba ang kaayusan, ngunit ang pinunong nakaberde ay hindi. Ako ba ang may huling sasabihin o ikaw? Kung sasabihin kong dalawa. Ako lang mag-isa ang kikilos at maglilibot sa buong lugar bilang isang mobile support. Matigas na sabi ni Terence. Ayos lang sana ang 3 tao sa isang grupo, pero kung gusto ni Terence na patayin ang mga mamamatay tao na ito nang walang ingay, mas madali kung 2 tao sa isang grupo. Kahit ano pa ang sabihin mo. Kinilala ng pinuno ang posisyon ni Terence bilang pinuno, at walang pakundangang bumati bago umalis kasama ang iba pang mga mamamatay tao. Yumoko ang natitirang 6 kay Terence at nagtungo sa kani-kanilang direksyon. Matapos mawala sa paningin ang 4 na grupo, nawala rin si Terence sa kagubatan. Pinaandar niya ang libu-libong pagbabago ng kagubatan at lumikha ng daan-daang clone, gamit ang wood escape upang magtago sa iba't ibang lugar. Hindi ito para harapin ang mga assassin mula sa Hidden Death Sect, kundi para gamitin bilang mga mata na nagbabantay sa sitwasyon sa lahat ng direksyon. Hindi mahanap ng kanyang spirit sense ang mga nabubuhay na bagay sa kaharian, kaya nagpasya si Terence na gamitin ang kanyang mga clone upang palitan ang kanyang spirit sense. Mahahanap din niya ang mga miyembro ng recruitment team at ang mga golden class student na nakakalat sa kaharian. Matapos mawala ang mga clone, nagtago si Terence sa isang puno at gumamit ng wood escape para mapalapit sa unang grupo. Walang espesyal na dahilan si Terence para sila ang unahin, sila lang ang pinakamalapit sa kanya. Sa madaling salita, sila ang pinakamalas. Pagdating sa mga palihim na pag-atake, si Terence ang ninuno ng lahat ng mga mamamatay tao, at ang mga mamamatay tao na ito ay walang-wala sa harap niya. Ang mga mamamatay tao ng Sky Class Island ay umaasa lamang sa kanilang lakas at mga espesyal na kasanayan, wala silang karanasan o teknik. Iba si Terence, at isa itong trahedya para sa dalawang ito. 6,919. Sa isang iglap, tahimik na lumipad ang kamay ni Terence na may soul catcher patungo sa ulo ng 2 assassin. Ang 2 mamamatay tao ay agad na napatay nang hindi man lang gumagawa ng ingay, lalo na't hindi nakapagpadala ng distress signal. Nang sumunod na sandali, inilagay ni Terence ang 2 espiritu sa Jade Space at lumitaw kung nasaan sila. Napakadali lang. Kung ang mga tao mula sa Hidden Death Sect ay walang anumang spirit sense defense items, gaano kaya kadali para kay Terence na mapatay ang mga ito? Mabilis na nahati si Terence sa 2 clone at isinuot ang damit ng assassin. Pagkatapos ay ginamit niya ang nagyayelong apoy upang sirain ang bangkay nang walang iniwang bakas. Lahat ng assassin mula sa Hidden Death Sect ay may mga maskara sa mukha, at walang maghahinala na clone ni Terence pagkatapos niyang magbihis. Silang lahat ay mga tauhan ni Terence upang unti-unting pahinain ang lakas ng Hidden Death Sect. Pinalitan ni Terence ang kanyang clone at nakahanap ng pagkakataong malaman ang tunay na layunin ng Hidden Death Sect. Wawasakin niya ito sa kritikal na sandali. Pagkatapos noon, ginawa rin ni Terence ang pareho, pinalitan ang kagamitan ng walang kahirap-hirap. Pero medyo espesyal ang 3 nangunguna, maaaring nagbalat kayo ang clone ni Terence, pero hindi siya makakapagtago mula sa Elder na nakaputi ang damit. Matapos matagumpay na mapalitan ni Terence ang 8 assassin, inayos niya ang pag-akyat nila sa bundok ng Hayagan.
Pagkatapos ng kanyang paghahanda, mag-isang umakyat sa bundok si Terence at bumalik sa kuweba upang magulat sa tanda. May lumitaw na kalaban. Pinatay niya ang 5 sa ating mga tauhan. Gumamit ka ba ng anting-anting para sa pag-atake? Bahagyang kumunat ang noo ng elder na nakaputi ang damit, ngunit mabilis din siyang nakabawi ng kanyang kahinahunan. Alam ko, pasok din ito sa aking inaasahan. Ilang tao na ang bumalik mula sa labas. Wala pang bumabalik. Nakapagtataka rin si Terence bakit mas mabagal pa ang mga tao mula sa Hidden Death Sect kaysa sa Mystic at Golden Division matapos matanggap ang signal. Bukod kina matandang Baming at Leonard, mayroon ding ilan pang mga taong nahuli at ipinadala sa kuweba ng Apog upang maging mga manggagawa. Gayunpaman, wala silang nakitang sino man sa mga tauhan ng sekta ng Hidden Death. Humayo kayo at magpadala ng hudyat para umatras sila sa lalong madaling panahon. Ano man ang mangyari, hindi natin hahayaang may mangyaring masama sa altar. Malamig na utos ng elder na nakaputi ang damit. Oo. Sagot ni Terence. Para saan ang altar? Kung ibabatay sa kahalagahang ibinigay ng elder na nakaputi ang damit sa altar na ito, malinaw na napakahalaga nito. Dapat ba siyang maglunsad ng isang pag-atake ngayon at sirain ang altar na ito na mahigit 70% ng tapos? Kapag ang mga mamamatay tao ng Hidden Death Sect na nakakalat sa labas ay nakatanggap ng balita at bumalik sa bundok na ito na parang mga gamo-gamo sa apoy, madedaig niya silang lahat sa isang iglap. Matatanda, ano ang silbi ng altar na ito? Madali ba para sa iyo na sabihin sa matandang ito? Tila medyo mausisa ang matandang si Baming. Isa nang ang himala na hinintay pa niya ang tanong. Siyempre, kung hindi convenient, wala ka nang kailangang sabihin. Pinigilan ni Terence ang pagnanasang suntukin siya. Sa totoo lang, medyo interesado rin siya rito. Ang Hidden Death Sect ay dumaan sa napakaraming paghihirap at nagsakripisyo pa ng isang half-step heaven-crushing expert para makapasok sa Secret Realm at maitayo ang sacrificial altar. Ano ang kanilang layunin? Haha, hindi naman nakakaabala. Kahit nalihim ito ng ating sekta, ang Dark North Hall Master ay isa ng mataas na miyembro ng ating Hidden Death Sect. Kaya, dapat mong malaman ito. Mainit na ngumiti ang elder na nakaputi ang damit at buong pagmamalaking tumingin sa altar. Kapag natapos na ang altar, ang ating Hidden Death Sect ay lilipad sa kalangitan. Walang makakapidyo sa atin sa mga gintong o mistikong dagat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Kung gayon, kailangan niya itong sirain ng maaga. Salamat sa iyong tiwala, nakatatanda. Tiyak na gagawin ng matandang ito ang kanyang makakaya at hindi niya ipagkakanulo ang iyong tiwala. Tuwang-tuwa ang matandang si Baming, at sinabi niya na parang isang taong handang mamatay para sa kanyang kaibigan, pero sikreto lang yan. Habang nagsasalita siya, sumulyap si matandang Deng kay Terence, ibig sabihin ay may karapatan si Terence na marinig ang ganitong uri ng sikreto. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Terence, mapapatay na sana niya ang lumang lamparang ito kung hindi lang niya kailangang makinig sa sikretong ito. Malapit nang matapos ang altar. Wala namang masama kung ipaalam mo sa kanila ng maaga. Walang pakialam na iniunat ng elder na nakaputi ang kanyang palad at nagkalkulay gamit ang kanyang mga daliri. Ang altar ay makukumpleto sa oras na kakailanganin para makapagtimpla ng isang tasa ng tsaa. Sa oras na iyon, makakakita ka ng isang tunay na nakakagulat na kamangha-mangha. Nako! Anong nakakagulat na palabas? Talagang inaabangan ito ng matandang ito. Napaka-kooperatiba ni matandang Baming, parang isang katulong sa isang palabas na komedya. Bakit hindi mo nalang ilihim, nakatatanda? 10 minuto lang naman yan, kaya ituring mo na lang itong sorpresa. Haha, kung ganoon ay hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kumaway ang elder na nakasuot ng puting damit at nagpaliwanag, mayroong isang napakalaking sikreto sa mystical na kaharian na ito. Sa buong Skyclass Island, natatakot akong tanging ang Hidden Death Sect lang ang nakakaalam. Nagtutokso sina Elder Baldomar at ang matandang si Baming, pero parang saysabog ang puso ni Terence. Pero sa itsura nito, handa na siyang magkwento. Hindi pa nga naririnig ng matandang ito ang tungkol dito, pero gusto kong marinig ang mga detalye. Sinabi ng matandang si Baming, ang propesyonal na kasama, na nakikinig siya ng todo.
Si Hallmaster Darknorth ay isang Grandmaster Alchemist. Narinig mo na ba ang tungkol sa Blood Spirit Demon Flower Seed? Binago ng Elder na nakaputi ang usapan, ang mga mata niya ay may bahid ng pagsisiyasat. Bagamat isa itong maalamat na bagay, sigurado akong alam mo na iyon, di ba? Ito talaga ang buto ng Blood Spirit Demon Flower. Talaga kayang may ganoong diablo dito? Malinaw na narinig na ito ni matandang Beiming noon, at malalim ang pagkakaintindi niya rito. Nang marinig niya ang pangalang ito, nagbago ang kanyang mukha. Elder, ikaw ba ang gagawa ng altar para ipatawag at i-activate ang Blood Spirit Demon Flower Seed? Kumunat ang noo ni Terence habang sinusubukang alalahanin ang pangalan ng bulaklak na may demonyong dugong espirito, ngunit wala siyang makita. Mabuti na lang at si Leonard ang nagtanong para sa kanya. Ano ang buto ng Blood Spirit Demon Flower? Parang nagtatanim siya ng mga spirit herbs. Hindi maintindihan ni Leonard kung bakit ganoon na lang ang pagkagulat ni matandang Beiming. Hindi pa niya ito naririnig noon, kaya sa tingin niya ay hindi ito magiging kahanga-hanga. Amang disipulo, normal lang na hindi mo pa naririnig ang tungkol sa buto ng Blood Spirit Demon Flower. Ito nga ay mula sa mga alamat. Sinasabing sa tuwing mamumulaklak ang buto ng Blood Spirit Demon Flower, maglalabas ito ng 10,000 buto. Namutla ang mukha ng matandang si Beiming, na para bang may naisip siyang nakakatakot na eksena. Ang mga butong ito ng Blood Spirit Demon Flower ay mabubuhay ng mag-isa sa katawan ng tao bago mag-ugat at sumibol. Makikinig lamang ang may-ari sa ina ng Blood Spirit Demon Flower. Kung tungkol naman sa ina, natural lang na mahuhulog ito sa kamay ng Hidden Death Sect. Plano ba ng Hidden Death Sect na gamitin ang Blood Spirit na demonic flower para kontrolin ang maraming tao at pagkatapos ay walisin ang mundo? Tunay ngang maalam si Hallmaster Darknorth. Kilalang kilala mo ang espiritu ng dugo na demonic flower na parang likod ng iyong palad. Tumango ang matanda na nakaputi bilang papuri. Kaunti lang ang alam ng mundo sa labas tungkol sa pagkakaroon ng lihim na kaharian na ito. Kahit alam nila ito, iisipin lang nila na maraming espiritual na halaman ang nasa loob. Kahit hindi nila pinuhin ang mga tableta, magiging kapaki-pakinabang ang pag-inom nito. Sa katunayan. Kaya ganoon nga ang nangyari. Tumango si Terence. Isa na roon si Yuntian. Ang gusto lang niyang hanapin ay ang peklat ng langit at damo sa lihim na kaharian. Sino ang mag-aakala na may nakatagong nakakagulat na sabuatan dito? 6,920. Elder, napakabait mo. Nabalitaan ko lang na kung saan nakatanim ang Blood Spirit Demonic Flower, magkakaroon ng maraming Heaven and Earth Spirit Herbs, kung saan hindi nagkukulang ang mga napakahalagang Spirit Herbs. Pero ang lugar na ito. Pinakalma ng matandang lalaki ang sarili at nagtanong, taglay ang lahat ng nararapat na paggalang, ang bundok na ito ay walang anumang espiritual na halamang gamot na nakalulugod sa mata. Biglang naintindihan ni Terence kaya ang bulaklak ng espiritu ng dugo ay may ganitong tungkulin din. Ibig sabihin ba nito na ang mga halamang gamot sa lihim na kaharian ay mga side effect lamang ng bulaklak ng espiritu ng dugo? Maaari kayang isa sa mga iyon ang Sky Scar Grass. Gaano ba kahalaga ang damong peklat sa langit? Isa lamang itong karagdagan sa espiritu ng dugong demonyo na bulaklak. Mula rito, makikita kung gaano kalakas ang espiritu ng dugong demonyo na bulaklak. Hallmaster Darknorth, maalam ka nga. Gayunpaman, bahagi lang ng alam mo at hindi mo alam ang iba. Bagamat maraming mahahalagang espiritual na halaman at espiritual na halaman ang nakapalibot sa Blood Spirit Demonic Flower, hindi mo ito direktang malalapitan. Tumawa ng matagumpay ang elder na nakaputi ang damit. Medyo nadala siya ng malapit ng malutas ang usapin, napakapanganib ng Blood Spirit na Demonic Flower. Kung pupunta tayo roon ngayon, magiging pagkain na lang tayo nito. Kaya kailangan natin ang altar na ito. Elder, sinasabi mo ba na hindi dito nakatanim ang Blood Spirit Demonic Flower? Ang altar ay itinayo para lang mapalapit sa Blood Spirit Demon Flower. Sa wakas ay naunawaan na ni Leonard ang nangyayari, at mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon para ipakita ang kanyang presensya. Sa hinaharap, gusto niyang manatili sa Hidden Death Sect at mahalagang maging pamilyar sa kanila paminsan-minsan.
Kaya, kapag natapos na ang altar, aalis na tayo para hanapin ang Blood Spirit Demon Flower Seed. Hahaha. Ang hanapin ang buto ng Blood Spirit Demon Flower. Paano naging ganoon kahirap? Kusang darating ang buto ng Blood Spirit Demon Flower. Tumawa ng malakas ang elder na nakaputi ang damit. Ano sa tingin mo ang buto ng Blood Spirit Demon Flower? Isang halaman na hindi makagalaw. Mali. Isa itong halaman, pero mababa ang antas ng katalinuhan nito at automatikong nakakapaglipat ng impormasyon. Nagulat si Terence ang binhi ng demonic flower na may espiritu ng dugo ay mayroon pa ring sariling kamalayan. Hindi ba't ibig sabihin noon ay maaari na itong tawaging isang buhay na nilalang? Marahil, ang hindi paggamit ng banal na pandama upang matukoy ang mga nabubuhay na bagay sa lihim na kaharian ay isang paraan ng proteksyon sa sarili ng espiritu ng dugo na demon flower. Napakalaki ng sikretong kaharian na ito. Kami, ang Hidden Death Sect, ay hindi mahanap ang lokasyon ng Blood Spirit na demon flower. Bukod pa rito, hindi kami pinapayagan ng oras na maghanap ng mabagal dahil ang sikretong pamamaraan ng Hidden Death Sect ay hindi kayang protektahan kami mula sa pagsupil sa mga patakaran ng sikretong kaharian sa loob ng mahabang panahon. Tila nasa mood para makipag-usap ang elder na nakaputi ang damit habang ibinubunyag niya ang ilan sa mga sekreto ng Hidden Death Sect. Kapag lumampas na sa takdang oras, mapagtatanto ng Secret Realm na napakaraming tao ang magkakasamang pumapasok, o mapagtatanto rin ng Blood Spirit na Demonic Flower Seed na napakaraming tao. Aalis ang binhi at kakalat sa bawat sulok ng Secret Realm. Hindi maiwasan ni Terence na manindig ang kanyang mga balahibo. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Yung Tia na mas makabubuti para sa mga taong nasa ibaba ng pambungad na entablado ng bundok na makapasok sa lihim na kaharian. Kapag dumami ang mga tao, ang antas ng panganib sa lihim na kaharian ay tataas ng husto. Malamang na tumutukoy ito sa buto ng bulaklak na demon flower na may espiritu ng dugo. Marahil ay hindi alam ni Yung Tia ang mga detalye, ngunit ang alamat na ito ay malamang na magmula rito. Marami ng hula si Terence sa kanyang puso. Halimbawa, maaaring umiral ang lihim na kaharian na ito dahil sa buto ng bulaklak ng espiritu ng dugo, at ngayon ang buto ng bulaklak ng espiritu ng dugo ay nasa isang natutulog na estado. Kung isa o dalawang tao lang ang papasok, hindi gising ang dugong espiritu ng Demon Flower Seed. Kung mas marami pang tao ang papasok, tiyak na gising ito. Hindi alam kung saan nakuha ng Hidden Death Sect ang sekretong teknik na ito, ngunit nagawa nilang linlangan ang lahat at pansamantalang harangan ang pakiramdam ng Blood Spirit na Demon Flower. Kaya naman, kahit daan-daang tao ang nakapasok sa sekretong kaharian, hindi nila nagising ang Blood Spirit na Demon Flower. Ang altar dito ay hindi lamang susi sa pag-akit ng buto ng Blood Spirit Demon Flower, kundi susi rin sa pagkontrol nito. Hindi mabilang na mga ideya ang pumasok sa kanyang isipan sa isang iglap, at hindi na muling nang-ahas si Terence na kumilos ng padalos-dalos. Kung sisirain niya ang altar ng sakripisyo at ang mga kaayusan ng Hidden Death Sect, babalik ba agad sa normal ang Secret Realm? Pagkatapos, biglang gising ang nagwawala at Demon Flower Seed na espiritu ng dugo at papatayin ang lahat ng nasa Secret Realm sa isang iglap. Elder, ang altar na ito ay kayang makaakit ng Blood Spirit na Demonic Flower. Talagang kamangha-mangha. Nakikita ng nasasakupan na ito na kahit na medyo malaki ang altar na ito, wala namang kakaiba rito. Maingat na pinuri ni Leonard ang lalaki ng walang iniwang bakas, ang elder pa rin ang pinakamagaling. Kaya mo pang supalan ang isang mahiwagang espiritual na laman tulad ng Blood Spirit na Demon Flower. Siyempre, hindi sapat ang altar lamang. Dapat din may mga sakripisyo. Ang mga mata ng elder na nakasuot ng puting damit ay kumislap ng may brutal at uhaw sa dugo habang malamig niyang itinoon ang kanyang tingin sa mga abalang bihag. Ang buto ng Blood Spirit na Demon Flower ay maaari lamang maakit ng maraming dugo at espiritual na kapangyarihan, pati na rin ng isang sariwang primordial spirit, at pagkatapos ay makontrol namin. Para bang nahulog si Terence sa isang kuweba ng yelo, may lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Hindi nakakapagtaka na dinala rito ang kanyang clone, at sinabi niyang kapaki-pakinabang ito isa lamang itong sakripisyo. Magaling talaga ang Hidden Death Sect. Napakaraming tao ang pinatay nila ng ganoon lang.
Bago pa man nila sila patayin, pinilit pa nila ang mga tao na magtayo ng altar para sa kanilang mga huling pagkamatay. Magandang hakbang yan, Elder. Ano ang silbi ng ilang daang tao para mapasuko ang Blood Spirit Demon Flower Seed? Tumawa ng may masamang balak ang matandang si Bame-ing. Wala siyang pakialam sa buhay ng daan-daang tao. Pero ano ang mangyayari sa mga espiritual na halaman sa paligid ng Blood Spirit Demonic Flower pagkatapos itong maakit ng altar? Sa paningin ng matandang si Bame-ing, ang mga espiritual na halamang gamot ay mas mahalaga kaysa sa daan-daang buhay na isinasakripisyo. Ang ganitong uri ng alchemist ay nahulog sa masamang landas. Kapag naitanim na ang Blood Spirit Demonic Flower, ang nakapalibot na mga espiritual na halamang gamot sa langit at lupa ay natural na masisira at magiging sustansya para sa Blood Spirit Demonic Flower. Gayunpaman, maliliit na bagay lamang ang mga ito. Tila walang pakialam ang elder na nakaputi ang damit. Tinapik niya ang balikat ng matandang si Bame-ing at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Hall Master Dark North. Kung gusto mong magtimpla ng mga table tasks, tiyak na magkakaroon ka ng maraming spirit herbs sa hinaharap. Hanggat mayroon kang Blood Spirit Demon Flower Seed, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng sapat na spirit herbs para magtimpla ng mga table tasks para sa iyo." Tama si Elder. Sa hinaharap, ang pilhol ng ating Hidden Death Sect ay tiyak na magiging numero 1 lugar ng pagpipino ng pil sa Sky Class Island. Inikat ng matandang lalaki ang kanyang manipis na balbas at tumawa patungo sa langit. Bigla niyang naramdaman na ang kanyang desisyon na sumali sa Hidden Death Sect ay isang napakatalinong desisyon. Hindi lamang niya naiwasan ang malagim na kapalaran ng pagiging isang sakripisyo, kundi hindi rin niya kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na mga materyales para sa alchemy sa hinaharap. Hindi na ako makapaghintay na makita ang espiritu ng dugong demonyo na bulaklak. Elder, pagkatapos makumplito ang altar ng sakripisyo, dapat ba nating simulan agad ang paghahain ng dugo? Ang mga mata ng matandang si Bame-ing ay puno ng kasakiman. Tiningnan niya ang mga abalang bihag na parang nakatingin sa hindi mabilang na mga espiritual na halaman. Kapag natapos na ang altar, magsisimula na agad ang pag-aalay ng dugo. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal. Malapit na itong magsimula. Tuwang-tuwa ang matanda na nakaputi ang damit. Natatanaw na ang tagumpay, at hindi niya maiwasang mag-alangan. Mabuti na lang at ging maayos ang lahat. Kung nasira ang altar, lahat tayo ay mamamatay. Hindi napigilan ni Terence ang mapait na mapait kinumpire ng mga salita ng matandang nakaputi ang kanyang hula. Kaya dapat ba siyang gumawa ng hakbang ngayon o hindi? Kung gagawa sila ng hakbang, maaaring mamatay ang lahat ng nasa mistiko na kaharian. Kung hindi sila kikilos, mamamatay ang mga tao rito. Isa itong magandang aklat pang-urbano, ang introduksyon sa ang lalaki mula sa impyerno, ang demonyong emperador sa mabituing kalangitan ay muling isinilang. Dapat lumuhad ang kaaway. Dapat humiga ang magagandang babae. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.